Samantala, naging maingat daw si Vice President Leni Robredo habang nasa gabinete pa raw siya ni Pangulong Duterte. At sa kanyang pagbibitiw, malaking katanungan kung ano nga ang kanyang mga susunod na magiging hakbang. Balitang hatid ni Salima Refran. Ewan ko between the two of us kung sino yung may history ng pagnanakaw, hindi yata ako. Yan ang sagot ni Vice President Leni Robredo sa pagtawag sa kanyang ipokrito ng kampo ni Bongbong Marcos dahil sa pagnanakaw umano sa vice presidency nitong eleksyon. Pero hindi ko na sila papatulan. Nilinaw din niyang naging maingat siya noong nasa gabinete pa ng Pangulong Rodrigo Duterte at umiiwas sa pagdalo sa mga politikal na pagtitipon. Sagot yan sa pahayag ng palasyo na maayos naman ang trabaho niya bilang housing czar pero may irreconcilable differences sila o hindi nagtutugmang pananaw ng Pangulo. The President, I suppose, felt uncomfortable with her engagement in certain political actions. Ang dinaluhan ko lang yung okasyon sa bantayog ng mga bayani and hindi yun aksyon laban sa administrasyon. Katunayan sa seremonyang yon na kumilala sa mga lumaban sa martial law ay dumalo rin si Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo. Nagbigay din ng video message si Taguiwalo sa protesta laban sa martial law sa Rizal Park pero nanatili naman sa gabinete. Gusto ko ding lumahok sa mga mass actions na nagpapakita ng outrage sa pamilya Marcos. Pero hindi ko nga yung ginawa dahil nasa kabinete ako ng ating Pangulo. Nagbitiw man bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Kinamusta pa rin ni Robredo ang mga biktima ng Bagyong Pablo sa Compostela Valley na binigyan ng pabahay. Nakasanayan na sa kasaysayan na humawak din ng cabinet posisyon ng isang vice-presidente. Bagamat nagbitiw din sa gabinete si Vice President Jejomar Binay noong mga huling buwan ng kanyang termino na kinalaunay naging mas bukas sa kanyang pagiging oposisyon. Sa kasaysayan, sinooy Vice President Diosdado Macapagal ang unang hindi binigyan ng kahit na anong cabinet posisyon ni nooy President Carlos P. Garcia. Ginamit niyang pagkakataon noon para maglibot sa mga probinsya at kilalanin ng mga botante na sinasabing dahilan kaya tinalo niya si Garcia sa sumunod na presidential elections. Malaking tanong tuloy ngayon kung susundan ba ni Robredo ang hakbang na yan o ang yapak ni Binay na naging malinaw na oposisyon. Sa ngayon, sinabi niyang mas makakapagpahayag na siya ng kanyang saloobin sa Duterte administration. Pero yung mga bagay naman na maayos, I think still deserves our support. Salima Refran, GMA News.